nagkamali ang Iran. Sa gitna ng pressure mula sa Operation Epic Fury kung saan unti-unting sinisira ang military infrastructure nila, nagdesisyon silang umatake at hindi lang basta target. Tinamaan nila ang isang base na konektado sa UK at US. Ito ang Diego Garcia. Isang maliit na isla pero napakalaki ng papel sa operasyon ng US at UK. Matagal na itong ginagamit bilang joint base at dahil sa lokasyon nito malayo sa Iran, nagiging perpektong launch point ito para sa long-range bombers at attack aircraft. Ibig sabihin hindi na kailangang manggaling pa sa mismong US ang mga eroplano. Mas mabilis, mas efficient, mas delikado para sa Iran. Kaya para sa kanila malaking threat ang Diego Garcia. Sinubukan nilang alisin ang threat na yun. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Noong March 22, naglunsad ang Iran ng 2 ballistic missiles papunta sa base. Pero parehong nabigo. Yung isa bumagsak bago pa makarating, yung isa naman na intercept. Walang tinamaan, walang damage. Pero kahit hindi successful ang attack, hindi ibig sabihin na maliit lang ito. Dahil ang target ay hindi basta lugar. Isa itong strategic base na ginagamit ng 2 makapangyarihang bansa. At dito nagiging komplikado ang sitwasyon. Ayon kay Steve Reed, mukhang ang target talaga ng Iran ay US assets sa loob ng base. Pero kahit ganun ang paliwanag, hindi maiiwasan ng ibang interpretation. Dahil ang Diego Garcia ay bahagi ng British territory. At kahit US ang pangunahing gumagamit, hindi maaalis na ang strike ay tumama sa isang lugar na sakop ng UK. Kaya kahit maingat ang official statements, may mga senyales na hindi ito tinitingnan bilang simpleng incident lang. Para sa ilan, isa itong direktang hamon. At sa ganitong klaseng sitwasyon, hindi lang importante kung ano ang sinabi, kundi kung paano ito tinanggap. Dahil sa ganitong galaw ng Iran, lalo nilang pinapalawak ang laban. Hindi na lang ito pagitan nila at ng US. Unti-unti, nadadamay ang ibang bansa. At habang lumalaki ang saklaw ng conflict, mas lumalaki rin ang magiging kapalit. Hindi pinalampas ng UK ang nangyari. Mas direkta ang naging reaksyon ng kanilang defense ministry. Para sa kanila, hindi lang ito simpleng missile launch. Isa itong malinaw na banta. Hindi lang sa kanilang interes, kundi pati sa kanilang mga kaalyado. At habang lumalalim ang tensyon, pati sa media ng UK, nagsisimula ng lumabas ang mas seryosong tanong. Gaano kalayo ang kayang abutin ng missiles ng Iran? Kaya ba nitong umabot hanggang London? Ibig sabihin hindi lang regional issue ang tinitingnan. May pangamba na umaabot ito sa mas malawak na saklaw. Sa kabilang banda, itinanggi ng Iran ang lahat. Ayon sa kanilang foreign ministry, hindi sila ang may kagagawan ng attack. Tinawag pa nila itong false flag at sinabing maaaring ibang bansa ang may gawa. Pero hindi ito tinanggap ng UK. Para sa kanila, malinaw kung sino ang responsable. At kahit hindi tumama ang mga missile, hindi iyon ang pinaka-importante. Ang mas mahalaga ay ang intensyon. Dahil ang simpleng paglunsad ng missile papunta sa isang strategic base ay isang malaking escalation. Hindi kailangan tumama para maging seryoso ang sitwasyon. Sapat na ang pagtatangka. At dito nagiging mas malinaw kung bakit lumalala ang tensyon. Hindi ito bigla ang pangyayari. Matagal na itong umiinit. Nagsimula ito ng payagan ng UK, ang US, na gamitin ang kanilang mga base para sa operasyon. Para sa Iran, hindi ito neutral na desisyon. Para sa kanila, direktang pakikilahok ito sa laban. At malinaw ang mensahe mula sa kanilang foreign minister na si Abbas Araghchi. Ituturing nila itong bahagi ng agresyon laban sa kanila. At may karapatan silang gumanti. Ibig sabihin ang nangyaring strike ay hindi aksidente. Hindi rin ito isolated. Ito ay bahagi ng mas malaking tensyon na matagal nang nabubuo. At ngayon nagsisimula na itong lumabas sa mas lantad na paraan. At habang patuloy itong tumitindi, mas lumalaki ang posibilidad na mas marami pang bansa ang direktang madamay. 2 araw matapos lumabas ang babala ni Abbas Araghchi, nagbago ang lahat. Mula sa salita naging aksyon. Lumipad ang mga missile ng Iran papunta sa Diego Garcia. At doon tuluyang nagtaas ang tensyon. Pero ang hindi inaasahan ng Iran, handa na ang UK bago pa mangyari iyon. Habang nagsasalita pa lang ang Iran ng mga babala, tahimik nang kumikilos ang UK. Pinaghahandaan na nila ang posibleng susunod na hakbang. Hindi sila naghintay. Nauna na sila. Habang ang Iran ay naglunsad ng ballistic missiles, ang UK ay nagpadala na ng mas mabigat na sagot. Hindi missile, hindi eroplano, kundi isang nuclear-powered submarine. Ang HMS Anson ay nasa Arabian Sea na. Tahimik, hindi agad nakikita, pero handang umatake anumang oras. Isa ito sa pinakamodernong submarines ng UK.
At bago pa man mangyari ang missile strike, nakaposisyon na ito. Ibig sabihin hindi ito simpleng reaction lang. Ito ay planado. Ang HMS Anson ay bahagi ng Astute-class submarines, mga high-end na platform na ginawa para sa stealth at precise na pag-atake. May dala itong mga Tomahawk cruise missile, mga missile na kayang tumama sa target mula sa malayo nang hindi nalalantad ang pinanggalingan. At hindi lang iyon, may dala rin itong mabibigat na torpedoes na kayang sumira ng mga barko sa ilalim ng dagat. Ibig sabihin hindi lang ito pang depensa, pwede rin itong umatake anumang oras. At dahil nuclear-powered ito, hindi ito basta nauubusan ng range. Hindi nito kailangang bumalik agad. Kaya nitong manatili sa ilalim ng dagat ng matagal. Tahimik, mahirap hanapin. At yun ang pinakadelikado. Dahil habang ang Iran ay gumagamit ng missiles na nakikita at minsan napipigilan, ang ganitong klase ng submarine ay halos hindi mo makikita hanggang sa huli na. At ngayon habang tumataas ang tensyon, nandyan na ang HMS Anson. Nakahanda. Naghihintay. At kung kinakailangan, handa itong magbigay ng sagot na hindi madaling mapigilan. Ang pinakamalaking lakas ng HMS Anson ay hindi lang sa armas nito, kundi sa kakayahan nitong manatili sa operasyon ng matagal. Dahil nuclear-powered ito, hindi ito kailangang mag-refuel. Kayang tumakbo ang reaktor nito sa buong buhay ng submarine, umaabot ng dekada. Ibig sabihin hindi ito basta-basta umaalis sa area. Kapag nakaposisyon na, pwede itong manatili hanggat kailangan. May built-in din itong water purification system, kaya kahit sa gitna ng dagat kayang gumawa ng sariling supply ng tubig. Sa totoo lang, ang tanging limitasyon lang ay pagkain. At kahit iyon hindi rin malaking problema, dahil malapit lang ang Diego Garcia, isang base na may deep water port na pwedeng mag-support ng submarines. Kung kailangan mag-resupply, kaya itong gawin. Ibig sabihin halos tuloy-tuloy ang presensya ng submarine sa Arabian Sea at ito ang dapat ikabahala ng Iran dahil hindi ito tulad ng eroplano o barko na madaling makita. Tahimik itong gumagalaw, mahirap hanapin at kadalasan hindi mo alam na nandyan na pala hanggang sa huli na ang lahat. Mas lalong nagiging seryoso ang sitwasyon dahil hindi rin basta-basta iniwan ng UK ang submarine. Patuloy ang communication nito sa command center sa London. Ibig sabihin kontrolado ang bawat galaw. At kung sakaling gumawa ulit ng hakbang ang Iran tulad ng panibagong attack, isang utos lang ang kailangan mula sa pamunuan ng UK para gumalaw ang submarine. At kapag gumalaw ito, may dala itong Tomahawk cruise missile, mga missile na kayang tumama ng eksakto mula sa malayo. Hindi na kailangang lumapit, hindi na kailangang magpakita. Isang mabilis na desisyon at agad may resulta. Pero hindi lang ito tungkol sa aktwal na paggamit ng armas. Minsan, sapat na ang presensya. Alam ng Iran na nandyan ang submarine. Alam nila na handa itong umatake. At minsan, yun pa lang ay sapat na para pigilan sila sa susunod na hakbang. Hindi na kailangang gamitin dahil ang banta pa lang, malaki na ang epekto. At ngayon malinaw ang sitwasyon. Hindi lang tumugon ang UK. Nauna na silang maghanda. At sa ilalim ng dagat, tahimik na naghihintay ang isa sa pinakamapanganib na asset nila. Sa ngayon, malinaw na may malakas na deterrent ng UK. Hindi lang dahil sa salita, kundi dahil sa aktwal na presensya ng HMS Anson sa Arabian Sea. At kahit hindi pa ito nagpapaputok, ramdam na agad ang epekto nito. Pero may isang bagay na hindi sigurado. Kung ano ang gagawin ng Iran kapag mas lalo pang tumagal ang laban. Dahil habang tumatagal ang pressure, mas nagiging desperado ang isang bansa. At kapag desperado, mas nagiging unpredictable. Kung sakaling magdesisyon ng UK na gumanti, malinaw kung ano ang gagamitin nila. Ang Tomahawk cruise missile na dala ng submarine ay isa sa pinakamalaking banta sa Iran ngayon. Sa totoo lang, posibleng mas delikado pa ito kaysa sa ballistic missiles ng Iran. Dahil ang Diego Garcia ay may matibay na air defense. Samantalang ang Iran nawalan na ng malaking bahagi ng sarili nitong air defense system. Ibig sabihin kung magpaputok ang UK, mas kaunti ang kayang gawin ng Iran para pigilan ito. At isa pa, malayo ang kayang abutin ng mga Tomahawk. Umaabot ito ng higit 1,600 kilometers. Ibig sabihin halos kahit anong bahagi ng Iran ay pwedeng targetin. Command centers, missile sites, naval bases, communication hubs. At ang pinakamahalaga, hindi kailangang lumapit ng submarine. Pwede itong umatake mula sa ligtas na distansya. Hindi nakikita, hindi agad nadedetect. Isang tahimik na banta na pwedeng magpakawala ng precise strikes anumang oras. At kung pagsasamahin ito sa air power ng US at Israel, lalo pang lumalakas ang pressure sa Iran. Isang intelligence signal lang, isang utos lang at may missile nang papunta sa target.
Pero kahit ganun kalakas ang kakayahan na ito, may limitasyon pa rin. Ang submarine ay may limitadong bilang ng missiles. Hindi ito pang tuloy-tuloy na malawakang bombardment. Mas bagay ito sa surgical strikes, yung mga target na kailangang tamaan ng eksakto. At kapag naubos ang dala nitong armas, kailangan itong mag-reload. Pero kahit iyon, hindi rin malaking problema. Dahil malapit lang ang Diego Garcia kung saan pwede itong mag-resupply. Kaya pwedeng paulit-ulit ang cycle. Strike, balik, reload, balik ulit. Ngayon kahit hindi pa ginagamit ang submarine, sapat na ang presensya nito para magbigay ng babala. Dahil alam ng Iran na nandyan ito, alam nilang mahirap itong hanapin. At alam nilang kapag gumalaw ito, mahirap na itong pigilan. At sa kasalukuyang kalagayan ng Iranian Navy, halos wala silang kakayahan na habulin o madetect ang ganitong klase ng target. Kaya sa ngayon hindi pa man nagsisimula ang tunay na sagot ng UK. Ramdam na agad ang bigat ng banta. At ang susunod na mangyayari, nakadepende na sa susunod na galaw ng Iran. Hindi lang armas ang lakas ng HMS Anson, kundi ang kakayahan nitong makakita ng hindi nakikita. Hindi na ito gumagamit ng lumang periscope na madaling mapansin. Mayroon na itong high-definition surveillance systems na kayang kumuha ng malinaw na impormasyon kahit hindi umaangat sa ibabaw. Tahimik itong nagmamasid at mas lalo itong nagiging delikado dahil sa sobrang liit ng tunog na ginagawa nito sa tubig. Ibig sabihin kahit may sonar ang kalaban, napakahirap pa rin itong matunton. Kahit pa may anti-submarine ships sa paligid, hindi garantiya na makikita nila ito. At higit sa lahat napakahigpit ng kontrol sa lokasyon nito. Ang eksaktong posisyon ng submarine ay alam lang ng iilang tao, kabilang ang Prime Minister ng UK at piling naval commanders. Ibig sabihin hindi ito basta natutunton kahit sa loob mismo ng kanilang sistema. Sa ngayon malaki ang posibilidad na hindi pa ito ginagamit para umatake, kundi para magbantay. Partikular sa Strait of Hormuz na ngayon ay sentro ng tensyon. Dito nagaganap ang blockade ng Iran gamit ang drones, anti-ship missiles at fast attack boats. Dahil dito halos tumigil ang pagdaan ng mga barko sa isang lugar na dati ay dinadaanan ng malaking bahagi ng langis at gas ng mundo. At dito pumapasok ang papel ng HMS Anson. Hindi ito kailangang umatake agad. Sapat na ang pagmamanman. Tahimik itong umiikot sa Arabian Sea, isang strategic na lokasyon na direktang konektado sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin, kaya nitong bantayan ang lahat ng pumapasok at lumalabas sa Persian Gulf. Bawat galaw, bawat barko, bawat banta. Lahat iyon pwedeng makita at may pasa pabalik sa UK. At kung kinakailangan kaya rin nitong umatake nang hindi kailangang lumapit sa mismong baybayin ng Iran. Pareho lang ang prinsipyo, magmasid muna, umatake kung kailangan. At dahil dito mas nagiging malinaw ang tunay na papel ng submarine. Hindi lang bilang sandata kundi bilang mata ng UK sa isa sa pinakamahalagang daanan ng enerhiya sa mundo. At habang tahimik itong nagbabantay, patuloy ding tumataas ang pressure sa Iran kahit wala pang isang putok na nangyayari. Kung hindi ito magpapaputok agad, iisa lang talaga ang limitasyon ng HMS Anson, pagkain. Maliban doon, kaya nitong manatili sa ilalim ng dagat ng matagal. Tahimik, hindi nakikita. Habang pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari sa Strait of Hormuz. At habang ginagawa nito iyon, hindi lang ito basta nanonood. Nangangalap ito ng impormasyon. Posibleng natutukoy nito kung saan nanggagaling ang fast boats ng Iran, kung saan nakaposisyon ang missile sites, kung saan ang command centers. At lahat ng impormasyong iyon pwedeng ipasa sa US at Israel para gawing basehan ng mga susunod na airstrike. Ibig sabihin kahit hindi ito nagpapaputok, bahagi na ito ng operasyon. At kung sakaling tawagin ito sa aktwal na laban, handa ito. Ang mga fast boats ng Iran, halos walang laban sa torpedos nito. Ang kanilang mga submarine, mas maingay at mas madaling matunton. At ang kanilang natitirang naval assets, limitado na. Sa katunayan, malaking bahagi ng kanilang naval capability ay napinsala na. Kaya kahit may banta pa rin, malinaw kung sino ang may advantage sa ilalim ng dagat. At dito nagiging mas malinaw ang sitwasyon. Ang HMS Anson ay hindi lang simpleng asset. Isa itong patuloy na banta. Isang presensya na kailangang isipin ng Iran sa bawat galaw nito, sa bawat misil na ilulunsad, sa bawat barkong gagalaw. Dahil maaaring may nakatingin, kahit hindi nila alam kung nasaan. Pero may isang malaking tanong na nananatili. Sasali ba talaga ang UK sa mismong laban? Sa ngayon, hindi pa. Ayon kay Keir Starmer, hindi nila planong direktang makisali. Oo, pinapayagan nila ang paggamit ng kanilang mga base. Oo, may submarine silang nasa rehiyon.
Pero hindi pa yun nangangahulugan na pumasok na sila sa digmaan. Gayunpaman may ibang pananaw. May mga nagsasabi na kahit hindi pa sila direktang lumalaban, kasama na sila. Tulad ng sinabi ni Jeremy Corbyn, tila malalim na rin ang pagkakasangkot ng UK sa nangyayari. At kung titingnan ng sitwasyon, mahihirapan ka ring sabihing wala silang papel. Kaya ang totoong larawan ngayon ay ganito. Hindi pa tuluyang pumapasok ang UK sa laban. Pero hindi rin sila nasa labas. Nasa gitna sila. Nakahanda. Nagbabantay. At kung sakaling kailanganin, kayang kumilos agad. At habang tumatagal ang tensyon, lalo ring lumilinaw na isang maling galaw lang ang kailangan para tuluyan ng magbago ang lahat. Habang lumalala ang sitwasyon, hindi lang militaryang usapan kundi pati politika. Ayon kay Jeremy Corbyn, malinaw para sa kanya na naisama na ng UK ang sarili nito sa isang malaking conflict. Para sa kanya, hindi totoo na defensive lang ang ginagawa ng UK. Dahil sa sandaling may bomber na umalis mula sa Diego Garcia o RAF Fairford at umatake sa Iran. Malinaw na offensive action iyon. At kung idaragdag pa ang presensya ng HMS Anson sa Arabian Sea, lalo lamang tumitibay ang pananaw na hindi na neutral ang UK. Pero hindi lang debate ang problema. May direktang epekto na ito sa loob ng bansa. Dahil sa kaguluhan sa Strait of Hormuz, tumaas ang presyo ng langis at gas. Umangat ang presyo ng Brent crude at sumunod din ang gas. At ang epekto nito ramdam ng mga negosyo at ordinaryong tao. Mas mahal ang bilihin, mas mataas ang gastos, at ang mas mahirap, wala halos kontrol ang UK sa sitwasyon. Ibig sabihin kahit hindi sila direktang lumalaban, apektado na sila. At dito nagiging mahalaga ang desisyon ng gobyerno. Mananatili ba silang nasa gilid o papasok na para magkaroon ng kontrol sa nangyayari? Kung papasok sila, may mga opsyon. Pwede silang tumulong sa pag-secure ng Strait of Hormuz. Pwede silang makipagtulungan sa mga allies para siguraduhin na tuloy ang daloy ng langis at gas. At pwede rin silang lumipat mula sa banta papunta sa aktwal na aksyon. Gamit ang Tomahawk cruise missile na dala ng HMS Anson. Kaya nilang tumama sa loob mismo ng Iran kung kinakailangan. Kaya sa puntong ito, nasa malinaw na turning point ang UK. Hindi na ito simpleng pagmamatsyag lang. Nakahanda na ang lahat. At ang HMS Anson ang nasa unahan ng posibleng aksyon. Ang pinakaunang gagalaw kung kakailanganin. Ang tanong na lang ngayon ano ang mangyayari para tuluyan itong gamitin. Habang hinihintay ang sagot, nananatiling tahimik ang submarine sa ilalim ng dagat. Nagbabantay. Handa. At sa likod ng lahat ng ito may isa pang bansa na unti-unti nang pumapasok sa eksena, ang Ukraine. Nakikita nito ang pagkakataon, lalo na dahil sa paggamit ng Iran ng drone sa Strait of Hormuz. At ngayon dala nito ang isang bagay na kayang bumalanse sa banta na yun. Isang paraan na pwedeng magbago ulit ng takbo ng laban. At dito pumapasok ang bagong layer ng laban. Dahil kung ang Iran ay umaasa sa drones para magdulot ng takot at kontrol sa dagat, may paraan para kontrahin yun. At yun ang nakikita ngayon ng Ukraine. Sa loob ng ilang taon napatunayan na nila kung paano harapin ang drone attacks ng Russia. Hindi sa dami ng armas, kundi sa bilis ng pag-adapt, sa paggamit ng mas mabilis na detection, at sa pag-deploy ng interceptor drones. Ito ang klase ng drone na hindi lang umaatake, kundi humahabol at sumisira ng ibang drone sa ere. Ibig sabihin hindi mo na kailangang hintayin na tumama ang banta. Pinipigilan mo na agad habang papalapit pa lang. At kung may papasok ang ganitong capability sa Strait of Hormuz, malaking pagbabago ang mangyayari. Dahil ang isa sa pinaka-epektibong strategy ng Iran ay ang paggamit ng drones para guluhin ang galaw ng mga barko. Mura, madali i-deploy, at mahirap pigilan kung sabay-sabay. Pero kung may sistema na kayang sumalo at sumira sa mga ito bago pa tumama, biglang mawawala ang advantage. At dito nagiging mas komplikado ang sitwasyon para sa Iran. Dahil hindi lang sila humaharap sa pressure mula sa dagat at himpapawid, pati sa teknolohiya, hinahabol na sila. At habang nangyayari iyon, mas lalong lumalakas ang kontrol ng koalisyon sa area. Mas nagiging ligtas ang daanan. Mas bumabalik ang kumpiyansa ng mga barko. At unti-unting nababasag ang strategy ng takot. Pero hindi ibig sabihin nito na tapos na ang laban. Dahil habang nawawala ang isang strategy, naghahanap ng kapalit ang Iran. Posibleng mag-shift sila sa mas agresibong hakbang, mas diretsyong attack, mas mataas na risk. Dahil iyon na lang ang natitirang paraan para maipakita na may kontrol pa sila. At dito nagiging mas delikado ang sitwasyon. Dahil habang lumiliit ang options, mas nagiging unpredictable ang galaw. Isang maling desisyon, isang maling target, at pwedeng lumaki ang laban sa loob lang ng ilang oras.
At habang nangyayari ang lahat ng ito, nandyan pa rin ang HMS Anson. Tahimik, hindi gumagalaw sa paningin ng iba, pero patuloy na nakabantay, patuloy na handa. At kung sakaling tumawid ang sitwasyon sa punto na kailangan na ng direktang sagot, ito ang isa sa unang gagalaw. Hindi mo maririnig, hindi mo makikita, pero mararamdaman mo ang epekto. At yun ang tunay na lakas ng ganitong klaseng asset. Hindi sa ingay, kundi sa kakayahang umatake ng hindi inaasahan. Sa puntong ito, malinaw na ang laban ay hindi na lang tungkol sa lakas ng armas. Ito ay tungkol sa kontrol, kontrol sa impormasyon, kontrol sa galaw, kontrol sa takot. At habang tumatagal, mas nagiging malinaw kung sino ang may kontrol, siya ang may tunay na advantage. At sa ngayon, unti-unting nagbabago ang balanse. Hindi pa tapos, hindi pa malinaw ang ending. Pero isang bagay ang sigurado, ang bawat galaw mula dito mas magiging mabigat ang epekto. At sa ganitong klaseng sitwasyon, hindi kailangan ng malaking pagkakamali. Isang maliit na desisyon lang, pwedeng magbago ang direksyon ng buong laban.